Yan. So again, magandang umaga po. Meron ho akong naging client po kanina. Share ko lang ito para masabayan ko na rin ang paalala, payo para sa mga ah, kababaihan po natin. Ito namang issue ito ay mula sa isang ina ng tahanan. Ang nangyari po sa kanya ay siya po ay na-hold up. Pero hindi po dito sa lugar po natin. Hindi po dito nangyari sa Region 1. Nangyari po ito sa ibang region. Siya po ay pumunta dito kaninang umaga at kwento niya po yung nangyari sa kanya. Sorry, medyo nabubulbul na po tayo. Ayon sa kanya, meron daw silang pagkakalabuan ng kanyang mister. Meron na po silang 5 anak, kasal. At ayon sa kanya, merong babae yung kanyang mister. At dahil may babae yung kanyang mister na lagi silang nag-aaway, lagi silang nagtatalong, nagpaalam daw si mister sa kanya 3 days na wala po si mister. Ang ginawa ni nanay, nagpa-blatter daw siya sa barangay na ganito yung nangyari sa kanya, na yung kanyang asawa ay merong kalaguyo, na hindi daw sila nasusuportahan, hindi daw sila inaasikaso. And para mapatunayan yung kanyang allegation sa kanyang mister, ay nakipag-chat daw siya sa isang lalaki sa Facebook. Yung lalaking yun daw ay akala niya militar dahil naka-dress up ng military uniform, nakapang profile ng pang-militar. So sa madaling salita, nagkapalagayan sila ng loob. Nabula-bula si nanay. Dahil si nanay nalulungkot, nagpabula naman. So, sa mga sinasabi ko, dapat matuto kayo dito. Dapat makakuha kayo dito ng aral. So, nabula si nanay. In short, nakipagkita. Nung nagkita sila ng lalaki, ayun, hindi siguro kursunada si nanay, hinold up na lang. Diba? Hinold up po si nanay. Kinuha ang kanyang bag, sinakal, kinuha ang kanyang cellphone at pera. Umuwi si nanay sa kanilang tahanan ng luhaan. And then nag-report siya sa pulis kung saan nakakasakop doon sa lugar o sa place of incident. And then inassist si nanay, tinulungan, binigyan siguro ng pamasahe para makauwi. So, ano po yung aral na matututunan natin dito? Marami pong nangyayaring ganito sa panahon ngayon. Hindi lang po na ilalapit o na isusumbong sa amin. Marami po ang mga kababaihan na nabibiktima ng kanilang mga sariling emosyon. At syempre, may mga pananagutan din po ang kanilang mga mister. Tayong mga lalaki, may mga pananagutan po tayo sa mga nangyayari sa ating mga asawa. Kung sana, inaayos nila yung problema ng mga nilang mag-asawa, hindi sana wala silang mga ganyang kaso. And sinabi ko kay nanay na tama yung ginawa nyo, nag-report kayo dun sa police station, pero mali po ang mga naunang ginawa ninyo. Kung kayo may problema sa inyong mister, idaan nyo po sa legal na pag-uusap. Kung kailangan nyo pong idaan sa korte na lang. Kung kailangan kayong makipag-usap, makipag-ayos, dapat lang. Diba? Pero yung magpa-comfort kayo sa ibang tao, mali na po yun. Yung time lamang po na kayo po ay nag-Facebook para makakita ng isang tao, isang lalaki na makakapalagayan nyo ng loob, mali na po yun. Diba? Ang babaeng taken na. Umasta ka na taken. Umasta ka na hindi ka na pwede. Diba? So, paalala sa lahat na kapag kayo ay taken, kayo ay nanay na, may mga anak po kayo. Marami kayong dahilan para maging focus sa pamilya. Wala na dapat kayong time para maghanap pa ng iba. Kung wala si mister, nandiyan ang mga anak ninyo. Diba? Tandaan nyo, lagi ko itong sinasabi kahit na minsan hindi ko ito nasusunod. Ang mali ay mali. Diba? Kapag sa una pa lang mali na yan, mali na. Aray, diba? Pero para lang ilagay kayo sa kung saan kayo ligtas. Huwag niyo pong gagawin yun. Magkikipag-meet up kayo sa lalaking sa Facebook nyo lang nakilala. Napakarami na pong napapahamak. Dahil sa meet up na yan. Hindi nyo pa kilala.
Nakaka-video call nyo nga, natatawagan nyo. Pero hindi nyo kilala yan. Ang taong nanluloko gagawin ang lahat para para paniwalaan siya, para makapangloko siya. Tandaan nyo po, ang taong seryoso pupunta po yan sa bahay ninyo. Manliligaw po yan, ganyan-ganyan. Para naman to sa mga dalaga ha. Pero kapag ikaw nga ay nanay na, may asawa, taken na, focus na lang po sa family, sa anak. Di ba? God bless po.